Okay, para naman makita ng mga tao ang ulo ng ating minamahal. Bato sa Senado. Ang ating susunod na kandidato, buong buhay po ay naglingkod sa bayan ng Pilipinas. Naging sundalo, naging pulis, at ngayon ay ating matapang na senador. Kaaway ng mga komunista, kalaban ng droga at yung sindiga. Tunay na may pusong bato laban sa kriminal, ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Kahit ako po mismo, I am a testament of that dahil meron po sa church naming nangailangan. Pinalapit ko po kay Senator Bato at tinulungan agad niya. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa boto, doble dos sa balota. Tandaan ha, ang dali-dali, doble dos sa balota. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon. Pagkos kayo'y andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam mo ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mga kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna,
wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na. Kaming tahimik kami. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin ang February 13. Grab the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman yung kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo yung mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog, parang ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin sa butilya ng bote ng lungnik. Alam niyo yung lungnik? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, i-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, maliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulan, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawag Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Malun na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos.
Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect sa tingin ko lang po, alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ibang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. Gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplan tukhang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala kang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay gawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ang pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Pakiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng Suka. Nagkampisanan niyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka, okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pondo. Wala kaming pondo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi.